Di ba DJ Kakay, sa kasal, hindi nawawala ang salitang sa sakit man o kalusugan, sa hirap man o sa ginhawa. Pero paano kung ang hirap ng buhay ay siyang magiging dahilan ng paghiwalay ninyong mag-asawa? Na dapat katulad ng ipinangako at isinumpa ninyo sa inyong kasal na magkasama pa rin ang dalawang ipinagsama ng Diyos. Pero minsan may mga tao na mas pinipiling mawalay sa kanilang mga anak, magulang, asawa at kanilang mga mahal sa buhay. Paano ba natin kayang tiisin ang pangungulila natin sa kanila? Maibigay lang at matustusan ng mga pangangailangan ng ating pamilya. Magandang hapon, DJ Kakay. Ako nga po pala si Jerry, 40 years old at 10 taon na kaming kasal ng asawa kong si Feli. Lumalaki na rin ang aming pamilya. 4 na ang aming anak. 1 taon na lang. At magka-college na din ang aming panganay. Kaya sa pagkakataon na ito ay pinilit ko si Feli na magtrabaho sa Qatar bilang isang caregiver. Dahil hindi ko na rin kayang mag-ibang bansa dahil sa aking karamdaman. Dahil ako ay isang dialysis patient. Noong una ayaw niyang pumayag sa gusto ko dahil ayaw niyang mawalay sa akin at sa aming mga anak. Pero dahil sa hirap ng buhay at para sa kinabukasan ng mga bata, kahit mabigat at labag sa loob niya, ay pinilit niya itong kayanin. Kahit na may kaya naman sa buhay ang pamilya ni Feli, hindi kami lumapit dahil alam namin na may kasalungat na sumbat at masasakit na salita ang matatanggap namin mula sa kanyang mga magulang. Kaya't hanggat kaya namin kumayod, itatawid naming mag-asawa ang pamilyang binuo namin. Mahal, mag-iinit kayo ha. Huwag mo sanang pababayaan yung mga anak natin. Oo naman, mahal. Basta kapag break time mo sa trabaho, huwag mo akong kakalimutan tawagan, ha? Mahal, paano kung huwag na lang kaya akong tumuloy? Hindi ko alam kung kakayanin ko ba to. Kung kakayanin ko ba rin sa ibang bansa. Mahal, magnegosyo na lang kaya tayo. Ano ka ba, mahal? Kaya mo yan. Para sa pamilya natin. Jerry, hindi ko kaya. Mamimiss ko ng sobra yung mga anak natin, oh. Lalo ka na. Mamimiss kita. Mahal ko. Ay, hindi din to madali para sa akin, mahal. Pero kailangan natin gawin to eh. Para sa magandang kinabukasan ng mga bata. Di ba? Para sa pamilya natin. Sa inyo lang din naman ako kumukuha ng lakas ng loob eh. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, Jerry. Mas mahal na mahal kita, Feli. DJ Kakay, sa ilang taon pagsasama namin ng asawa ko, ngayon ko lang naramdaman ang bigat sa loob ko. Imbis na ako ang maghanap buhay para sa pamilya ko, hindi na kaya ng katawan ko sa sobrang pagod ang magtrabaho. Dagdag pa ang paggagamot sa akin. Kaya nagtapat na ako sa aking asawa na hindi ko na kaya ang kinikita namin sa maliit naming talyer para mapag-aral ng kolehiyo ang aming anak at ang iba pang gastusin sa bahay. O, mga anak, bumangon na kayo at tanghali na. Naku, mahuhuli na naman kayo sa klase. Hello? Oo, anak. Pwede ko bang makausap si Feli? Pa, kakaalis lang po kahapon ni Feli. Anong kakaalis lang kahapon? Anong ibig mong sabihin? Napagdesisyon po kasi namin na magtrabaho si Feli sa ibang bansa. Sa Qatar po, pa. Ano? Pinabayaan mong mawalay sa iyong sawa mo at ina ng mga anak mo? Di naman po ganun kadali sa amin yun, pa. Pinag-usapan naman po namin ng maayos yun tungkol doon. Hindi na po kasi sapat yung kinikita ko sa talyer. Tsaka magka-college na rin po yung panganay naming anak. Kung alam ko lang na ganyan ang mararanasan sa'yo ng anak ko, sana pala tumutol na ako sa kasal nyo. Dahil sa itsura mo pa lang, wala nang mapapawala ang anak ko sa'yo. Mahal ko naman po ang anak nyo. Mahal po namin yung isa't isa.
Sus Mariosep, ng pagmamahal na yan, mapapakain ba kayo ng pagmamahal nyo? Pa, wag yan naman pong maliitin ang pamilya namin. Kahit isang beses naman, hindi ka namin hiningan ng pera. Niligawan mo ang anak ko tapos siya ang pahihirapan mo maghanap ng buhay sa ibang bansa? Anong klase kang asawa, ama ng mga anak mo? Hindi ko man masisi ang mga hinanakit at binitawang salita sa akin ng biyanan ko. Sa unang pagkikita pa lang namin ng magulang ni Feli noon, DJ Kakay, naramdaman ko na agad na ayaw niya ako para sa kanyang anak. Nabuntis kasi si Feli nang kasalukuyan siyang nagtatrabaho. At dahil bawal sa kumpanya nila ang magbuntis, napilitan siyang tumigil na muna sa pagtatrabaho. Kaya nagbukas kami ng talyer. Pamana sa akin ng tatay ko ito. Dito kami umaasa ng panggastos namin kahit maliit lang ang kita ng talyer. At kahit papano ay nakakaraos kaming mag-asawa. Hello? Feli, hello? Mahal! Kamusta na kayo dyan? Ayos naman kami ng mga bata dito. Inatid ko sila sa eskwela. Oh, bakit parang ang tamlay mo? May problema ba? Tumawag kasi yung papa mo. Nagalit siya kasi pinabayaan ko daw na magtrabaho ko sa abroad. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Kung ano man yung sinabi sa'yo ni Papa, kalimutan mo na yun. Paano ko namang hindi iisipin? Pinagmukha akong inutil at walang silbi ng papa mo. Oh, Cherry, huwag mo naman akong taasan ng boses ng ganyan. Pasensya na, masama lang talaga loob ko. Nga pala, kumusta naman yung trabaho mo dyan? Nakakapag-adjust ka naman ba? Okay naman, mahal. Actually, mabait yung boss ko dito. Tinutulungan din ako ng anak ng amo ko, si Vincent. Pag medyo nahirapan ako, tinutulungan niya ako. Tsaka naikwento ko kasi sa kanya na first time ko magtrabaho dito sa Qatar. First time ko ding mag-abroad. Ganun ba? Ilang taon na ba yung anak ng amo mo? Si Vincent. Oo. Halos magkaedad lang kasi kami eh. Oh, mahal. Bakit parang bigla ka namang nanahimik dyan? May problema ba? Wala naman. Nag-aalala lang kasi ako kasi baka biglang... Naku, mahal. Teka pala. Pasensya ka na. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Tapos na din yung break time ko. Message na lang kita ha. Bye-bye. I miss you. I love you. Okay. DJ Kakay, ayoko man isipin na baka dahil sa magkalayo kami ng asawa kong si Feli, baka dumating siya sa punto na mawala na yung spark sa aming dalawa. Kilala ko ang asawa ko. Magkaibigan pa lang kami noon, mahina na siya pagdating sa tukso. Lalo na kapag lagi niya itong kasama. Kaya bago pa man siya umalis sa Pilipinas, sinisikap kong magtrabaho at kumita kahit konti lang sa talyer namin. Pero dahil hindi ko na kaya ang mga gastusin, magka-college na rin ang panganay namin. Hindi madali sa akin ito. Mabigat sa loob ko na magkakahiwalay kami sa unang pagkakataon ng aking asawa. Hindi ko naman gusto talaga to pero ito talaga ang kailangan para sa magandang kinabukasan ng mga anak namin. Hanggang sa dumating kami sa pagkakataon na nagkasakit ang isa sa aming mga anak. Hello? Hello, Feli? Naririnig mo ba ako? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, mahal. Anong nangyari, Jerry? Okay ka lang ba? Pasensya ka na. Hindi ko kagad nasagot yung mga tawag mo. Anong nangyari? Dinala sa hospital yung anak natin. Inaapoy siya ng lagnat. Wala akong naitagong pera dito. Ano ba yan, Jerry? Kakapadala ko pa lang sa'yo nung nakaraan na. Tsaka hindi ba't sabi ko, tuwing nagpapadala ko sa inyo, may tatabi ka para sa emergency fund? Pasensya na, Feli. Nagamit ko kasi yung pera pang renovate sa talyer natin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ay, naku. O siya, sige. O sige. Subukan kong manghiram kay Papa. DJ Kakay, nung marinig ko ang sinabi ni Feli habang kausap sa telepono na ang kukunin niyang pampagamot sa anak namin ay manggagaling pala sa magulang niya, sigurado isusumbat ipapumukha na naman sa akin ng tatay niya na wala akong silbing ama sa mga anak namin at wala akong silbing asawa kay Feli. Hindi naman dahil sa nagmamalaki at umiiral ang pagiging ma-pride ko.
Kaya lang iniiwasan ko talagang humingi ng tulong sa mga magulang ni Feli hanggang sa dumating na nga sa bahay namin ng binan ko at kasama pa ang stepmother ni Feli. Oh, pasok po kayo. Wag na, hindi naman kami magtatagal. Hay, nako. Ewan ko ba kung kanino nagmana ng kabubuhan si Feli pagdating sa pagpili ng mapapangasawa. Pinag-aral naman siya ng kolehiyo ng tatay niya. Ay, Nga pala, nakapag-usap na pala kami ni Feli na pag-uwi niya ng Pilipinas, wag na siyang dumiretso dito. Ang sabi ko, isama niya yung mga bata doon sila tumira sa malaki kong bahay. Wag naman pong ganun. Nakakabastos naman po yung ginagawa niyo sa akin. Wala po kayong karapatan na magdesisyon pa pagdating sa pamilya ko. Bakit? Ano bang ipinagmamalaki mo? Yung maliit na talyer na galing pa sa ninuno mo? Wag na. Kung alam ko lang na mahihirapan lang sa'yo ang anak ko, sana pala noon palang tutol na ako sa inyo. hay nako Ricardo. Sayang lang ang ginastos mong pagpapaaral sa anak mo. Tignan mo naman, nag-asawa lang agad. Mahirap pa sa daga. Ay, nako. O eto, yung pambayad sa ospital at pambili ng gamot ng apo ko. At aalis na kami. Ang sakit nyo naman po magsalita. Parang hindi nyo po apo at anak yung mga minamaliit ninyo. Oh, siya. Ayoko nang makipagtalo katulad mong walang silbi at inutil. O eto, pera. Tanggapin mo na. Huwag na ho. Gawan ko na lang po ng paraan. Gawan ko na lang po ng paraan ng gagastusin sa ospital ng anak ko. Kung alam ko lang na sa inyo pala lalapit si Feli, sana pala, hindi na lang ako tumawag sa kanya. Bakit? At saan ka naman kukuha ng pampagamot mo sa bata, ha? Pasalamat ka, anak ko si Feli, kaya hindi ko siya matiis. Oh, kunin mo na ito, bastardo! DJ Kakay, sa sobrang liit na ng pagtingin ko sa aking sarili pagkatapos ng mga sinabi sa akin na panlalait ng mga magulang ni Feli, wala na akong mukhang ihaharap sa aking mga anak. Kung wala lang sana akong sakit, hindi problema sa akin ang kumayod ng kumayod para sa aking pamilya. Gabi-gabi akong hindi makatulog at napapaisip na hindi dapat si Feli ang naghahanap buhay. Dapat ako, dahil ako ang padre de pamilya. Pero DJ Kakay, sa pagkakataong ito, habang kausap ko si Feli sa telepono, ramdam na ramdam ko ang panlalamig niya sa akin. Dahil madalas ay 4 na araw siyang hindi tumatawag. Minsan iniintindi ko na lamang na baka pagod din siya. O Jerry, may panggastos pa ba kayo dyan? Kung wala, magpapadala ako. Nahihiya na ako sa'yo, mahal. Pero paubos na rin kasi yung mga pinamili ko. Wala na rin maibaan yung mga anak natin. Ganun ba? O siya, sige. Magpapadala na lang ako sa'yo mamaya. O nga pala, mahal. Umutang ka pala sa papa mo ng pambayad sa ospital. Oo, bakit? Anong problema? Alam mo ba na pumunta siya sa bahay natin? Kasama yung stepmom mo. Para pahiyain at insultuhin ako. Ano? Alam mo, sana sinabi mo muna sa akin na sa kanya ka pala manghihiram. Ano bang problema doon, Jerry? Pamilya ko naman sila. Tsaka sinabi ko naman sa'yo Hindi ko lang inaasahan na ganun pala yung gagawin nila. Siguradong isusumbat nila yon sa atin eh. Ano? At saan naman tayo kukuha ng ganun kalaking pera para pambayad sa ospital? Wala pa nga akong sahod noon. Saan tayo aasa? Sa maliit na talyer na hindi naman makabuhay ng pamilya? Ganun ba yung gusto mo, Jerry? Jerry naman, mas uunahin mo ba yung pride mo kaysa sa kapakanan ng mga anak natin? Napakasakit mo naman magsalita, Feli. Parang pinapamukha mo sa akin na wala akong silbi sa pamilyang to. Ginagawa ko naman lahat para sa atin Napapakinabangan ko naman kahit konti yung talyer natin. Bakit ba ang liit-liit ng tingin nyo sa akin? Nagsasabi lang ako ng totoo, Jerry. Totoo naman na hindi natin mapakinabangan yung talyer mo kaya ka nandito ako.
Feli naman! Okay lang sa akin. At matatanggap ko yung masasakit na salita mo mula sa papa mo. Pero yung sa'yo mismo manggagaling. At ano, ako pa yung mali ngayon? Ako pa talaga? Ako pa yung masama? Ako na nga yung nagpapadala ng pera at bubuhay sa pamilya natin. Ako yung nandito sa Qatar. Bakit para nagbago ka? Hindi ka naman dating ganyan ah. Tsaka bakit ilang araw bago ka tumawag sa akin? Ha? 4 na araw? 6 na araw? Kung hindi pa ako mag-demand sa'yo, wala kang balak tumawag o kamustahin man lang kaming pamilya mo dito. Diyos ko naman, Jerry! Ano bang ginagawa ko dito? Ano ba yung pinunta ko dito? Hindi pa trabaho? Nagtatrabaho ako at nagsisilbi ako sa amo ko. Ano ka ba? Bakit naman iba pang pinagsisilbihan mo? O baka naman nagkakagusto ka na dyan sa amo mo? Ah, Ano ba yan, Jerry? Napakakitid ng utak mo! Pagod ako sa trabaho. Imbes na ikaw ang pahinga ko, parang sa'yo pa ako mas mapagod eh. Paghihinalaan mo pa ako? Kahit ayoko pag-isipan ng masama ang asawa ko, DJ Kakay, hindi ko maiwasan mag-isip na baka ang pagiging LDR namin ay siya pang maging dahilan ng panalamig namin sa isa't isa. Lalo na itong mga nakaraan na araw, halos 1 linggong hindi tumatawag sa akin si Feli. Napansin ko din na nag-iba ang pag-uugali niya. Hanggang sa naisip ko na buksan sa Messenger ang kanyang account. At doon, DJ Kakay, nabasa at nakita ko ang mga palitan ng mga sweet messages nila at hindi lang yon. Pati ang kanilang mga malalaswang videotape ng asawa ko at ng kanyang anak ng amo. Bilang isang lalaki, sobrang sakit na mapanood ang sarili mong asawa na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Kamusta mga bata? Nga pala, next month na ako uuwi ha. ayos naman ang mga anak natin, Feli. Kayo ng amo mo, kumusta na kayo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, yung trabaho mo dyan. Bakit parang kinakabahan ka naman, Feli? May tinatago ka ba? Ano ba naman kasing tanong yan ha? Huwag ka nga magsimula. Feli, wala ka bang balak aminin sa akin? Ano ba, Jerry? Alam mo ba, kung lagi na lang ganyan yung bungan mo sa akin tuwing tatawag ako, hindi na lang ako tatawag. Meron ba kayong relasyon ng boss mo? Jerry naman! Naririnig mo ba yung lumalabas dyan sa bibig mo, ha? Anong relasyon? Wala kaming relasyon ng boss ko. Bakit mo ba ako pinag-iinitan? Bakit ba ang kitid at dumi niyang isip mo? Feli, may anak tayo. Tapos nagawa mo pang manloko. Ano bang pinagsasabi mo, Jerry? Wala kaming relasyon ng boss ko. Pwede ba, Feli? Huwag mo nang pilugin ulo ko. Nabasa ko lahat. Yung conversation nyo ng boss mo sa mga accounts mo. Kulang na nga lang langgamin kayo eh. Sobrang sweet nyo. Kaya pala hindi ka na madalas tumatawag dahil may iba ka na palang tinatrabaho. Pwede ba? Huwag mo nga bigyan ng mali siya yung pag-uusap namin ng boss ko. DJ Kakay, hindi ko akalain na magagawa pa rin akong lokohin ng asawa ko sa kabila ng ilang taon naming pagsasama. Minsan, sinisisi ko din ang sarili ko. Kung hindi ko na lang sana siya pinilit magtrabaho sa ibang bansa, baka buo pa sana kami ngayon. At kahit na anong pilit kong pagtatanong sa kanya, ay ayaw pa rin niyang umamin na may relasyon sila ng boss niya sa ibang bansa. Hanggang sa ilang linggo lang ang nakalipas pagkatapos ng pag-uusap namin ni Feli sa telepono, hindi namin inaasahan ang biglang pag-uwi ng aking asawa. Dala ang mabigat na balita na ikinagulat naming lahat. Oh, Feli, bakit hindi ka nagpasundo sa airport? Jerry, Kala ko ba sa desperas pa ng Pasko yung pag-uwi mo? Buti na paaga yung uwi mo. Alam ba ni na Papa? Sandali, tawagan ko ha. Tsak magugulat din sila. hindi. Gusto ko sana na makapag-usap muna tayo.
Jenny, patawarin mo ko. Sana mapatawad mo ko. Patawarin mo ko. Ano? Saan? Bakit ka humihingi ng tawad? Ano to? Tungkol ba to sa boss mo? Patawarin mo ko, Jenny. Ano, Feli? Ano ba? Huwag mo ko dinadaan sa iyak. Tungkol ba to sa boss mo? Bakit hindi mo pa ako madiretso? Buntis ako! Buntis ako, Jerry! Walang iyak ka. Walang iyak ka? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya, please. Pagkakamali lang lahat, hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Hindi ka pa nakontento? Nagpabuntis ka pa talaga? Tapos ano? Sisiping ka sa akin ngayon? Bitaw. Jerry, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tignan mo kung sino mas nasasaktan sa ating dalawa ngayon. Niloko mo ako. Asawa kita, Feli. Asawa kita. Pero nagawa mo pang lumandi at nagpabuntis ka pa sa boss mo. Parang woman na, Jerry, please. Pagkakamali lang lahat. Hindi ko ginusto yun. Hindi ko ginusto yun. Diyos ko naman, Feli. Hindi ka pa nag-iisip. Hirap na tayo parehas para sa pamilyang to. Tapos magagawa mo pa akong lokohin. Akala ko ba mahal mo ako? Feli! Kailan ka pa umuwi? Bakit hindi ka nagsabi ng uuwi ka nga alam mga aga? Tsaka, dinig na dinig namin ang sigawan niyo sa labas. Nag-aaway ba kayo, ha? Buntis po si Feli. Ano? Paano ka nabuntis? Kakauwi mo lang tsaka nandito ang asawa mo sa Pilipinas? Hindi ko rin alam. Pa? Feli, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang nakabuntis sa'yo? O baka naman may nakilala siya doon sa ibang bansa at doon nagpabuntis. Yung anak po ng boss ko. Kung saan po ako nagtatrabaho. Ano? Alam ba ng boss mo na buntis ka? Kaya ba niyang sustensyahan ka, ha? Alam mo, Feli, kahit kailan talaga puro kakakihihan. Kakihihan na lang ang dinadala mo dito sa pamilyang ito. Hay nako, Ricardo. Sigurado ako at sa atin na naman yan aasay ang anak mo. Teka, sandali ah. Kung makapagsalita ka, akala mo ibang tao ko sa papa ko ah. Baka nakakalimutan mo, sampid ka lang dito. Kung hindi mo lang sana nilandi ang papa ko, kasama pa sana namin yung nanay ko ngayon. Aba, iba din pala tabas ng bibig nito ah. Hoy! Talaga? Nagpapakatotoo lang ako. Tama na yan. Naririndi na ako sa inyo. O siya, para matigil na to, Jerry, alam ko naman na hindi mo kayang buhayin ang anak ko at ang mga apo ko. Lalo na ngayon na buntis si Feli, no? Sa amin na muna sila titira habang wala ka pang matinong trabaho. Ano? Ricardo, nahihibang ka na ba ha? Bakit hindi mo siya hayaan matutong buhayin ang sarili niya? Teka lang ha. Teka lang naman po. Pa, hindi po ako papayag doon. Asawa ko po si Feli. At ako po ang mas may karapatan na magdesisyon para sa pamilya ko. Lalo na para sa mga anak namin. TG Kakay, hindi ko alam kung paano ko ba ipaglalaban ng pamilya ko sa matapobreng stepmother ni Feli at nagmamata na kanyang magulang sa estado ng aming buhay. Pero nang marinig ko ang sinabi ng binan kong lalaki na ilalayo niya sa akin ang asawa at mga anak ko, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Kaya kong tiisin ng pagmamaliit at panghusga niya sa akin. Pero yung magdesisyon siya para sa pamilya ko ay ibang usapan na yon. Ang sakit lang din sa akin, DJ Kakay, na malaman ko na nabuntis ang asawa ko sa ibang lalaki. Parang nagkamali ako sa paraang pinilit ko pa ang magtrabaho ang aking asawa sa ibang bansa. Jerry, nakapag-desisyon na ako. Sasama na lang ako kay Papa. Nakakahiya na rin kasi sa'yo na aakuin mo yung bata sa tiyan ko kahit hindi naman ikaw ang ama.
Ano? Feli? Asawa mo pa rin ako. Nakakawalang respeto na ang ginagawa mo sa akin, ha? Nagawa mo na akong lokohin tapos ilalayo mo pa. Ilalayo mo pa ang mga anak ko sa akin. Ano ba, Jerry? Pumayag ka na lang, oh. Mas makakabuti ang mga bata sa puder ni Papa. Alam mo yan? Wala rin tayong papala kung ganito na lang tayo. Saan tayo aasa ngayon? Bakit ganyan mo na lang ako pinapakitunguhan, Feli? Bakit ginaganyan mo na lang ako? Alam mo, nagbago ka na eh. Simula na nag-abroad ka, naging malamig ka na sa akin. Nagawa mo akong lokohin. Tapos ngayon, gusto mo pang ilayo ang mga anak ko sa akin. Basura na lang ba yung tingin mo sa akin, Feli? Ano ba? Jerry, wag mo nga akong hawakan! Ano ba? Bakit di ko pwedeng hawakan yung asawa ko, ha? Porket nagpabuntis ka na sa boss mo? Sawang-sawa na ako sa'yo, Jerry. Akala mo ba, nagpapakasarap ako sa ibang bansa, ha? Hindi mo alam kung gaano ko nanguhulila sa'yo. Hindi mo maintindihan yung nararamdaman ko. Kaya pala, nagpabuntis ka sa ibang lalaki. Ganun na lang ba yun? Ayoko na sa'yo, Jerry. Sawang-sawa na ako magtrabaho, sawa na akong buhayin ka. Sawang-sawa na ako intindihin ka. Sawang-sawa na ako sa pagsasamahan natin na to na sa una pa lang wala namang patutunguhan. Sawang-sawa na ako maging asawa mo. So, anong ibig mong sabihin? Gusto ko nang makipaghiwalay. Feli, naririnig mo ba yung sinasabi mo? May mga anak tayo! Bakit, Feli? Ano bang ginawa ko sa'yo para gustuhin mong makipaghiwalay ka sa akin? Asawa mo ko! Nagpakasal tayo, nangako ka! Pagod na ako! Pagod na ako sa'yo, Jerry. Hindi na kita mahal. Hindi na kita kayang mahalin. Dahil ba may mahal ka ng iba? Ganun ba? Napagod ako, Jerry. Napagod ako maging ina at ama para sa mga anak natin. Patawarin mo ko pero mas mahal ko na si Vincent. Lalo na at magkakaanak kami ngayon. Balak niyang umuwi ng Pilipinas para sunduin ako pabalik ng ibang bansa. O paano na yung mga bata? Feli, paano na sila? Hindi mo sila pwedeng kunin sa akin. May karapatan pa rin ako bilang ama sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagkakait ang mga bata sa'yo. Pero ang hiling ko lang, sana hayaan mo kung makasama ng mga magulang ko ang mga anak ko. Wala naman akong magagawa. Hindi na kita mapipigilan sa mga desisyon mo. Pero may isang tanong lang ako sa'yo, pa. Bakit napakadali sa'yong iwanan ako? Kasal tayo, Feli! Nangako tayo sa isa't isa. At alam kong may mga pagkukulang din ako bilang isang asawa at bilang isang ama. Pero sana binigyan mo muna ako ng pagkakataon na bumawi sa inyo ng mga anak ko. Awa mo na, Feli. Ay, Diyos ko. Tama na ang drama na yan, Belly. Kanina pa naghihintay yung driver sa labas. Tara na, bago ka pa mapaikot na naman ng asawa mong walang silbi. Alam mo, Feli, total, nabuntis ka na rin naman ng amo mo sa ibang bansa. Siya na lang ang piliin mo, total mayaman naman pala talagang kaya kang buhayin. Pwede ho ba tumigil na kayo sa mga patsada ninyo? Sige, Jerry. Mauna na kami ng mga bata, ha? Pwede mo pa rin namang pasyalan ng mga bata doon kila Papa. Feli. Anak ko. TJ Kakay, paano ko ba haharapin ang ganitong sitwasyon? Lalo na at mag-isa na lang ako. Ulilang lubos na ako kaya sa tuwing gipit kami ng asawa ko noon, wala akong ibang malapitan. Pero DJ Kakay, sa puntong ito, hindi ko lubos maisip at maunawaan na darating ang panahon na iiwan ako ng asawa ko.
Sa pananalita ni Feli at sa bawat pagbitaw niya ng mga salita sa akin, ramdam ko na parang wala ng pagmamahal na natitira pa para sa akin. Naramdaman ko rin na hindi niya ako kailangan, na mas lalong nagpabigat yon ng aking dibdib. Sa bawat pagtrato sa akin ng pamilya niya, para bang unti-unti ko nararamdaman na wala akong silbi sa pamilya namin. Para saan pa at nagpapatuloy ako magpagamot kung ang binuo kong pamilya ay unti-unti na ring mawawala sa aking piling. Kaya DJ Kakay, naisip ko na magtrabaho na lang bilang construction worker sa probinsya namin kung saan ako lumaki. Jerry? Jerry? May mga dala pala akong pagkain para sa'yo. Feli, diyan ka pala. Salamat. Ano yan? Bakit ka nag-iimpake? Aalis ka? Oo sayang naman kasi tinawagan ako ng kumpare kong balikbayan kagabi. Kaya sana naman nandito lang ako sa bahay, mainip lang ako. Lalo pa at wala naman na kayo dito. Pwede ka naman bumisita sa bahay Bisitahan yung mga anak natin doon. Naku, hindi na. Alam mo naman yung tatay mo, mainit ang dugo sa akin. Sigurado ka na ba dyan? Oo. Para na rin makadagdag ako sa pagpapaaral ng mga anak natin. Para may maipadala na rin akong allowance sa mga bata. Tsaka ikaw na muna bahala sa kanila, Feli ha. Babiyahin na ako. Mag-iingat ka. Nga pala, kamusta yung sa kidney mo? Na pinagpapatuloy mo ba yung gamot mo? Hindi na Sayang lang kasi yung perang panggamot sa akin. Kaya, alam mo naman, kaya ko naman tiisin to. Jerry, nahihibang ka na ba? Kulang ba yung pinapadala ko sa'yo para sa pagpapagamot mo? Bakit tinigil mo? Nangihinayang kasi ako, Feli. Kung ipapanggamot ko pa, bakit hindi ko nalang gastusin para sa baon at kinakain ng mga bata, di ba? Diyos ko naman, Jerry. Baka lumala pa yung sakit mo. Nag-aalala lang ako para sa karamdaman mo. Feli, kaya ko ang sarili ko, okay? O sige na, baka gabihin ka pa ako sa biyahe. O, ikaw na muna bahala sa mga bata ha. Ihalik mo na lang ako at pakisabi na mahal ko sila. O, tutuloy na ako. Nang iwan ko ang asawa at mga anak ko sa puder ng magulang ni Feli, DJ Kakay, naging kampante naman ako dahil alam ko na nasa mabuti silang kalagayan. Kahit alam ko na hindi na kaya ng katawan ko, kahit papano ay pinipilit ko pa rin magtrabaho para sa aking sarili. Ayoko na rin kasing makadagdag sa pasanin ng asawa ko, lalo na buntis siya ngayon sa bago niyang asawa. Masakit sa akin nung una, DJ Kakay. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap sa sarili ko na nagkasala siya sa akin. Siguro dahil mas malaki ang pagmamahal ko sa kanya at sa aming mga anak. Sa ilang buwan kong nagtatrabaho at nawalay sa kanila, naisipan kong mag-ipon para sa pagpapaaral ng aming mga anak. Masaya ako, DJ Kakay, na naipapadala ko sa aking pamilya ang aking mga pinaghirapan sa pagtatrabaho kahit hindi ito kalakihan. Ilang merienda ang tinis ko para lang makapag-ipon at may padala lang sa kanila. Pero hindi ko naisip na lalala pa lang ng husto ang aking karamdaman. Ang matagal ko nang iniinda. Alam ko na sa sarili ko na hindi ko na ulit makakapiling ang mga anak ko, lalo pa at nasa malayong syudad na ako. Dito ko rin ipagpapatuloy ang paggagamot ko. Pero DJ Kakay, ramdam ko na parang walang pagbabago sa karamdaman ko. Parang mas lalo lang lumalala dahil na rin siguro sa aking kapabayaan. Ang tanging hiling ko lang sana ay dumating man ako sa puntong bawian ng buhay. Sana hindi makalimutan ng aking mga anak at asawa kung gaano ko sila kamahal.